Ngayon ko lang po nalaman na ang daming susunugin sa mga gawa ko. Buti na paliwanag nyo po to sa akin. Ito yung isa sa mga comment doon sa video natin kahapon about sa Bema Judgment. Biyaya lamang po ng Panginoon na inilagay niya ako sa ganitong klaseng ministry. Kaya po naririnig at napapanood nyo ako ngayon sa inyong mga cellphone. At ako po ay nagagalak dahil sa inyong comment. Hindi dahil sa nawalan po kayo ng reward, kundi dahil sa inyong pag-amin at sa inyong pagtatapat sa Panginoon na alam nyo yung mga ginagawa nyo sa harapan ng Panginoon ay hindi naging valid sa Kanya. Dahil kung tutusin, pwede naman hindi na lang kayo mag-comment dyan. O di kaya naman ay mag-play safe na lang na para bang hindi nangyari sa inyo mga ganitong klaseng bagay. Dahil sa totoo lang, kahit mga Kristiyano na, ay marami pa rin nagiging self-righteous. Napiling nila na lahat ng kanilang ginagawa ay tama. Kaya't ako po'y nagagalak na naunawaan nyo po ang mensahe ng Panginoon patungkol sa mga rewards sa ating mga believer. Kaya't yan po ay maging hamon sa bawat isa sa atin. Maging maingat po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. I-check natin lagi ang ating puso kung ito ba ay tama sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi porket may ginagawa ka na sa gawain ng Panginoon, feeling mo may reward ka na o kaya karapat-dapat na ang iyong ginagawa sa harapan ng Panginoon. Dahil pwede naman ginagawa mo lang yan dahil may mga nakatingin sa'yo. Gusto mo purihin ka ng ibang tao. Gusto mo ang pangalan mo ang maiangat. Gusto mo lagi kang mapansin kaya mo ginagawa yan. Yan po ay mali at hindi yan magiging valid sa Panginoon. Dahil ang dapat nating iniisip pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, lahat ng papuri ay sa Panginoon. Wala dapat sa atin. Kung may maka-appreciate man sa inyo, sa inyong ginagawa sa loob ng bahay-sambahan, ay bonus na lamang po yan mga kapatid. Ang mahalaga, ang inyong pinaglilingkuran ay kilala nyo. Yan ang ating Panginoon. At yan po, ang tamang pag-iimpok ng kayamanan sa langit para hindi po masunog ang ating mga gawa pag tayo ay humarap na sa ating Panginoong Jesucristo sa judgment seat of Christ. Kaya't lagi mong isipin, kaya ka gagawa sa Panginoon ay para sa kanyang kapurihan. Hindi yung gagawa ka para lang sa pangsarili mong kapakanan. At yan din naman po ang isang patunay na ang salvation ay hindi nawawala sa ating mga tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang talagang nawawala at nasasayang natin ay ang mga reward na dapat ay makukuha natin pero dahil sa maling ginagawa natin, maling puso, yan ay masusunog. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, and he himself shall be saved, yet so as by fire. Sa pagharap lahat ng mananampalataya sa Panginoon sa judgment seat of Christ, ay tayo, lahat ng ating mga ginagawa ay dadaan sa apoy. Oo, may mga masusunog dyan, may mga mananatili, pero ang katotohanan, ang kaligtasan, ay hindi mawawala sa iyo sa araw na yan. Oo, ikaw ay ligtas, pero pwede kang mawalan ng mga reward. Yung tipong akala mo napakarami mo nang naimpok na kayamanan sa langit. Pero pagdaan yan sa apoy, pwedeng yan ay wood, hay, or yung stubble na pwedeng masunog. Kaya't sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, ugaliin natin suriin ang ating sarili. Kung tayo ba ay naka-align pa sa kalooban ng Diyos, kung tayo ba ay ayos pa ang puso sa ating Panginoon. O baka naman, ginagawa na lang natin to dahil nakasanayan na natin. Magkaiba po yan mga kaibigan, kapatid. Dapat nandun pa rin yung pagmamahal, yung kaligayahan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya't doon sa nag-comment, hindi pa po huli ang lahat. May panahon pa po kayo para makabawi. Habang kayo ay nabubuhay, may pag-asa pa po na kayo ay makapag-impok ng kayamanan doon sa langit. Basta't siguraduhin nyo lang na pag kayo ay gumagawa, ang sentro niyan ay ang Panginoon, ang pundasyon nyo po ay ang Panginoong Jesucristo lamang. Dahil malapit na pong bumalik ang ating Panginoong Jesucristo, lalo pa sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon. At kung paano sinabi ng Panginoong Jesucristo ang mga mangyayari sa mga huling araw. Kaya't sulitin na po natin ang ating buhay na tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon. At yan po ay isang pribilehiyo na tayo ay magamit ng ating Panginoong Jesucristo sa kahit na anong klaseng ministry pa yan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.